Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating topic tungkol sa COVID-19. Alam ko po na ano na po ito, past tense na po itong sakit na ito, itong COVID-19 na pandemya na issue. Alam ko po yan. Okay? Pero hindi po ninyo alam kung ano pa talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng COVID-19 na pandemya. Kaya sinasabihan ko na po kayo, hindi sa gusto ko kayong takutin, kundi gusto ko po malaman ninyo na huwag nating gawin itong past tense lamang. Dahil any day, any week, pwede po ito maging present tense or even future tense. Maulit pa po siguro another pandemya if alam po ninyo, that is if you are convinced, okay, by my opinion, na mukhang ginawa po sa laboratorio ang mikrobyo. For reasons that I have already stated in my previous video recordings. Kung anong sinabi ni Mr. Bill Gates. Okay? Ano pa? Kung itong paggawa ng bakuna, yung timing sa paggawa ng bakuna, or even prior sa paggawa ng bakuna, parang alam na po nila na meron na talagang mikrobyo na i-release. Okay? Nung November to December sa China. Last 2019, no? November to December. Because the first case was recorded but not reported, okay, by Chinese health authorities sa November. Tinago nila yan. Okay? Now, dumadami siyempre yung kaso sa December sa China. Pero, hindi pa nila nire-report. It was only until December 31, 2019 that WHO acknowledged the presence of a disease, no? Okay? But with an unknown cause. Hindi pa nila alam kung anong klaseng mikrobyo. According to WHO, syempre in coordination with Chinese health authorities, lalo sa yung taga Wuhan, kasi doon ata nag-umpisa eh. At they blame it sa yung market nila sa Wuhan that was selling wild or exotic animals which were being bought by people there, okay, and being cooked as food, no? Okay? Niluluto po nila yung mga wild animals. Anyway, ito po yung balita na it wasn't until December 31, 2019 that the WHO became aware of an alleged cluster of viral pneumonia cases in Wuhan, China. Ayan. December 31, 2019, doon lang man nalaman ng taga-WHO. But even at this point, they had not determined, hindi pa nila alam, that an alleged new coronavirus was to blame. So, wala pang coronavirus na binabanggit, no? At the end of the year, December 31. Okay? Instead, stating that the pneumonia was unknown ang cause. Ibig sabihin, hindi nila alam bakit ang daming mga pasyente may pulmonya.
pero hindi nila alam ano klaseng mikrobyo. No? That was December 31, 2019. Okay? Pero on January 9, 2020, the following year, WHO reported Chinese authorities had determined the outbreak was due to a novel coronavirus. Bago daw coronavirus. Bago daw. Which later became known as, SARS-CoV-2 with the alleged resultant disease named COVID-19. So, yun po ang balita. December 31, 2019, hindi pa nila alam anong klaseng mikrobyo. Pero alam nila na kumakalat yung pneumonia sa China. Okay? Hindi pa nila alam. Ang tanong natin, bakit nag-e-eksperimento na po ang isang kumpanya para sa kanilang bakuna on December 12, 2019? That was 19 days, 19 na araw, 19 na araw, bago in-acknowledge ng WHO na meron pong pneumonia, pero hindi pa nila alam kung anong dahilan, kung ano yung pangalan ng mikrobyo. Bakit itong kumpanya nag-testing na ng bakuna on December 12, 19 days before? Hindi pa nga nila alam ang mikrobyo. Itong kumpanya, alam na pala ata kasi tinetesting na yung bakuna So, meron na silang bakuna na standby na tinetesting nila even na-announce ng WHO na meron pneumonia. Okay? So, ibig sabihin, alam na nila kung ano yung mikrobyo. Kaya meron na sila bakuna kontra sa yung mikrobyo. Kaya lang po, iti-testing pa po nila sa mga volunteers. Okay? At ano yung kumpanya niyan? Moderna. Bakit? Kasi may report na ang Moderna nagpapadala ng mga volunteers na siyempre pumayag na magiging kumbaga para bang guinea pigs, no? Na maturukan sila ng bakuna na ginawa ng Moderna at istudyohan sila kung effective ba yung bakuna sa kanila hindi. Okay? Ang Moderna nagpapadala ng volunteers on December 12 to test yung bakuna nila sa kanila volunteers. Pinadala ng Moderna sa UNC, University of North Carolina, na headed by a researcher, coronavirus researcher, si Ralph Baric, na magaling po daw siya sa bat coronavirus, yung grafting, yung putulin, idikit yung mga genetic code ng virus. So, malinaw po talaga na alam na po nila kung ano yung mikrobyo, nagkukunwari lang na hindi nila alam whether kasabwat ang WHO dito, pero according to WHO, hindi pa nila alam ano yung mikrobyo as of December 31. And it was only until January 9 na inamin nila na ay SARS-CoV-2 pala. Pero yung Moderna, nagtetesting na sa kanilang bakuna. Ano ba yan? So alam na nila prior to the outbreak. Okay? So, ito pong isang ebidensya na which really convinced me that they're just fooling us, playing around with people. Okay? So, alam na po nila na meron na pong mikrobyo. Alam nila anong pangalan ng mikrobyo. Gumawa na sila ng bakuna kontra sa mikrobyo na yun. At in-enroll na nila yung mga volunteers para ite-testing po yung bakuna nila, yung Moderna na bakuna, kung effective ba po o hindi. Ayan. So, ang akin lang po,
dahil po sa alam natin lahat mga ito, okay, kaya ito po'y isa sa mga daming rason na kung bakit hindi po tayo nagpapabakuna. Okay? At pareho ito sa mga rason kung bakit ako mismo natatakot na baka may darating na naman na bagong pandemya dahil sa meron naman silang ginawa na mikrobyo na this time mas matapang pa kaysa SARS-CoV-2. At baka ang pangalan na naman ito ay SARS-CoV-3. Okay? So, hindi po kayo tinatakot. Okay? I have no reasons to sow fear. And by the way, I'm not a fearmonger. Okay? You may feel afraid. I cannot blame you. Okay? Because if you're afraid, maybe you believe in what I said. Maybe this time, you would believe that ang mikrobyo po ay hindi po nilikha ng Panginoon, kundi ito po ay nilikha sa laboratorio, ito po ay nilikha ng tao sa loob ng laboratorio. Maraming salamat po.